Pinatid mo kami lahat dito, Lord God. Ikaw ang aming Diyos sa buhay. Salamat po. Salamat po ng marami, Lord Diyos sa buhay. Ngayon kami po ay humihingi ng tawad, Lord God, sa aming mga pagkakasala, mga sadya at isinasama, Lord God. Kami po ay magkakasama ngayon. Humihingi po sa inyo ng pagkakasala. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Right now, Lord God, pinapanalangin namin ang bansa, Lord God. Nagabayan mo po ang aming bansa na pinapangahan ng aming President, Lord God. Hanggang sa pinakataas at pinakamababa, Lord God. Ang lahat ng kanilang gagawin, Lord God, at kayo po ang nagbibigay para matupad lahat ng mga ito. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. At kung meron man, Lord God, ang hindi namin pinagkakatiwala ko sa inyo, Lord God, ng aming mga buhay sa aming bansa. Kayo na po ang bahala po para sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang lahat ng mga kasalanan ng aming bansa, kayo na po ang bahala, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At lahat ng aming mga pagkukulang po sa inyo, Lord God. Hallelujah. Kayo lahat ang bahala sa amin. Kung aming mga pinagkukunan, Lord God, sa aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. Hallelujah. Right now, Lord God, pinapanalangin din namin ang aming Pastor Elvie na siya ang magbibigay sa amin ng Word of God, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Mawabigyan po siya ng knowledge and wisdom, Lord God. Hallelujah. Na maiyawan niya ang inyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. At ganun din, Lord God, ang aming worship team, Lord God. Hallelujah. Na magawa namin lahat sa oras na ito. Ang aming Sunday service, Lord God. Hallelujah. Ang lahat ng aming mga gawain ng ordinary lang, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po kami ng Diyos sa lahat ng pinagkakaroon niyo sa aming churches. Hallelujah. Ng aming mga gawain, Lord God. Hallelujah. Pagkakaroon niyo kami sa lahat. Lalo-lalo na po, Lord God, sa darating anniversary sa ROG Suha, Lord God. Hallelujah. Salamat po kami ng Diyos sa lahat na pinagkakaroon niyo kasama ng aming pastora, Nice, Pastor Fernand, Lord God. Hallelujah. Sila ang aming mga katuwang, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang lahat po kami ay nandito para ikaw ang kaparangalan, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng Thanksgiving na pinagkakaroon mo para sa amin ay sa iyo lang, Lord God. Hallelujah. Ang lahat ng mga ito, pinagkakatiwala namin at sa aming mga ito, Lord God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Thank you.
Si Pastor po excited. Praise the Lord. Ang ating po topic ngayon, actually, binaba po ito nung core group meeting natin, pero medyo maiksi lamang. Hindi ganong na-elaborate. Kaya ngayon po, ilinawin ng Diyos sa atin kung ano po ang nais niya sa kanyang mga anak pagdating po sa ating pagtatrabaho, paglilingkod, pagkilos, paggawa dito sa mundo, higit sa lahat sa kanyang kaharian. Amen po? Kaya ang topic po natin ngayong umaga, pinamagatan po, work for the Lord with all your heart. Work, magtrabaho, or maglingkod tayo para sa Panginoon ng buong puso. Amen po? Let's all stand up. Basahin po natin ang verse at tayo manalangin. Kung po mga senior, okay na po. Hindi kaya po ito ngayon. Diyan lang po tayo. Mas makaka-relax po tayo pag nakaupo. Ang ating pong verse, hinango sa Colossians chapter 3, verse 23 ng NIV. Whatever you do, basahin po natin. Whatever you do, work. Amen. Work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Tagalog, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon na pinalilingkuran nyo at hindi ang tao. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, pinupuri, dinadakila ka ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming po salamat sa oras na ito na muli kami sama-samang kakain ng iyong banal na salita. Katulad po ng Job, nawa ganun din ang maramdaman namin na higit namin pahalagahan ang salita mo kaysa sa pagkain ng aming kaluluwa kaysa sa pagkain ng aming pagpisikal. Father God, sa oras po ito, bigyan mo po ng kapangyarihan ang lahat ng salitang lalabas sa labi na iyong lingkod. Dahil alam po namin, O Diyos, lahat po kami, kailangan namin ang anointing. Kailangan namin ang power mo, Father God, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu para makasunod po kami at malakaran po namin, O Diyos, ang lahat ng naisin mo para sa inyong mga anak. Father God, salamat po sa buhay ng bawat isa. Ganun din sa mga makakasama namin sa online service na ito, O Diyos.
Mag-minister ka, Holy Spirit, sa aming mga puso. Yakapin mo po kami, O God. Alam po namin, batid niyo po ang laman ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Nawa ang aming kauhawan sa iyong salita, kagutuman sa iyong presensya, mas satisfied po kami, O God, sa mga oras na ito. Ikaw lamang aming pupurihin at pararangalan. At minsan pa, pinapasalamatan po namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na naghugas at naglinis ng aming mga kasalanan at karumihan. Renew our mind, O God. Purify our hearts. Sa mga oras na ito, lahat ng papasok sa isip at puso namin, malinis dahil sa kapangyarihan mo nasa amin. In Jesus' name, this is our prayer. Amen! Ano pa natin natin na ito? Malakas na ito, nakaupo ng pagaya. This verse, Colossians 3:23, encourages Christians. Sino ba ang Kristiyano nandito? Ilanggap si Kristo. Amen! Lahat tayo. Inaccept na natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ay ang tawag sa atin, born again Christian. Ipinanganak na muli. Amen? Amen po. Hindi yung religion, yun po ay relasyon sa Panginoon Jesus. Amen? Sabi po, i-encourage tayo mga Kristiyano to do their work with enthusiasm, with integrity, and diligence, not just to impress people, but as if they are serving the Lord Jesus Christ directly, who is the ultimate employer and ultimate receiver of their efforts. Ang ibig sabihin po, tayo mga Kristiyano, nilalalakas tayo ng salitang ito, ng verse na ito, para ano man ang ating gawin natin ng may sigla. Amen po? Amen. May sigasig. Amen. Kung tayo naglilingkod, kung tayo nagtatrabaho, gawin natin ng may sigla ang lahat ng ating ginagawa. Nang mayroong kasigasigan, integrity, integridad na mayroong katapatan, diligence na mayroong kasipagan. Amen. Sino po masipag dito? Amen. Hindi nga, kung masipag tayo, iniklog ko ba ang inyong hinigaan kanina umaga? Nandaw po makikita ang taong masipag. Nagtitiklog ng kanyang pinagtulugan, pinaghigaan. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi, ginagawa natin to, hindi lang para ma-impress ang tao. Amen po? Kasi hindi naman tayo mga artista na ini-impress natin yung audience dahil artista tayo. Di po ba? Bayad. Di po ba? Amen? Ginagawa natin ito dahil ang ultimate employer natin, sino? Si Lord. Lahat na may trabaho, taas ang kamay. Lahat na nagtatrabaho. Yan. May employer tayo, di po ba? May nagbibigay sa inyo na sweldo. Sa tingin nyo, kanino galing yung pinapasweldo sa inyo? Kay Lord. Kasi ang ultimate employer natin si Lord. Lahat ng ginagawa natin as if we are serving God and not man. Kaya kung gumagalaw ka lang para i-impress ang tao, you are not pleasing in the eyes of God. Amen po? Siya yung ultimate employer. Sa Diyos galing ang lahat ng pagbabala. Amen po? Sa Diyos galing ang promotion. Amen? Sa Diyos din galing ang demotion. Amen? Amen? Nakakalungkot pag nagkaroon ng tanggalan sa trabaho, matatanggal yung hindi masigasig. Amen? Matatanggal yung hindi masipag. Amen? 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 Sa gawain ng Panginoon. Higit sa lahat, hindi ba? I-bless ni Lord ang mga masasipag na manggagawa na gumagawa hindi para pasayahin ang tao, lalo na ang pastor at leader. Amen? Mag-worship leader ako dito dahil kay Lord. Lahat ko si Lord. Tutugtog ako dahil kay Lord. Amen? Mag-a-usher ako dahil kay Lord. Mag-visitation ako dahil kay Lord. Mag-Bible study ako dahil kay Lord. Mag-discipleship ako dahil kay Lord. Mag-evangelism ako dahil kay Lord. Kay Lord ng lahat na nakita. Amen? At gigising ako ng maaga. Papasok ako sa trabaho. Hindi ako malilate
Dahil ang boss ko, hindi yung boss ko, ang boss ko, si Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ko, whatever you do, yun ang sabi ng verse. This means that it applies to all aspects of life, not just paid employment. Lahat ng ginagawa natin. Pastora, kasama ba dyan ang paghuhugas ng plato? Yes. Paglalaba? Yes. Pagwawalis? Yes. Lahat, in every aspect, kahit hindi bayan. Amen? Hindi lang yung bayan kang empleyado, kaya ka gumagawa. Sa kingdom ni Lord, walang bayan. Amen? Meron love gift. Amen? Love gift, kaya tinawag na love gift, hindi sapat para sa isang araw na, ang tawag mo doon, yung sweldo natin sa Pilipinas. Minimum wage, di ba? Amen? Pag sa Diyos na naglingkod, walang minimum wage sa iyo. Pero ang magtataka ka, kayang lampasan ng Diyos yung sweldo ng minimum wage. At baka natin sila, amen? Pag naglingkod ka sa Diyos, lampas-lampas ang ibinibigay ng pagpapala. Dahil kayang gumawa ng Diyos ng kamag-anak ng bagay. Mga estudyante, mga nag-aaral, ang naglilingkod sa Diyos nakapagtatapos ng pag-aaral. Minsan walang baon, walang tuition fee, pero nagsaserve ka, Lord. Bahala ang Diyos yan! Hallelujah! Whatever you do, this means that it applies all aspects of your life, not just faith. Dahil bayad ka, kaya ka magsisipal. Pag para kay Lord yan, kahit nagwalis ka lang, counted kay Lord yan. Amen? Next, sabi, work at eat with all your heart. This means the importance of a wholehearted and dedicated approach to work. Putting your best effort. Pag sinabi mo ginawa mo ng buong puso, ginawa mo yung best mo. Di ba? Hindi yung masabi lang na nagwalis ka. Nasabi lang na nag-scrub ka ng CR. Nasabi lang na nag-backup ka. Pero lipsy naman. Ilabas mo ang process mo! Amen! Huwag ka matakot! Pag-aaganda ni Lord dyan! Amen! Palamanan natin si Lord! Amen! Pag nag-yes ka kay Lord, ibigay mo ang lahat. Kabisaruhin mo pati light up ng souls. Amen? Napakasarap magbigay ng best para kay Lord kasi God deserves the best. Amen po? Kaya pag naglingkod tayo sa Kanya with all our heart. Sabi, as if working for the Lord, not for men. This means that Christians are to work as if they are directly serving God and with full understanding that the labor is ultimately for God's glory. At alam niyo po ba, our labor for the Lord is not in vain. Kumayo kami, Pastora, nakalimang bahay, walang tao, walang nagpatuloy. Okay lang, nakita ni Lord John. Amen? Nakita ni Lord John na humayo kayo, walang nagpatuloy, wala yung inayuan nyo, lahat ng pagpapagal natin sa Diyos, hindi nawawala ng katulad. Amen? Kahapon pa kami ng conference ng discipleship. Ilang beses inulit doon, si Jesus Christ nag-minister sa disipulo niya 3.5 years. Di po ba? So, pag kinumute natin yun, 30 years old siya noon. Dahil namatay siya, 33 years old. Amen? 3.5 years. Every day, kasama niya ang kanyang mga disciples. Dinidisipuluhan niya araw-araw. Amen? Araw-araw. Paano tayo lalago? Minsan, pag Sunday lang tayo pupunta, hindi pa natin magawa. Di po ba? Ewan po ba? Kaya napakasarap. Nandito kayo ngayon. Wala pa ka natin si Lord. Pinala tayo dito na si Lord. Amen. 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 Di po ba? Alam niyo po ba sa pastora kasama sa pinagpe-pray na masakit ang tuhod? Pero dahil hinahayo mo siya kahit sa bundok, pinagagaling ako nila. Itong tuhod na to, umaakyat to sa bundok noon sa Sitio Suna.
Kahit sabi ko may sakit ako sa tuhod, pinaakyat ko siya. Dahil alam mo, pag pinagamit ko siya kay Lord, pagagalingin siya ni Lord at palalakasin siya. Amen? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen po? Lahat ng bagay na mahirap sa tao, padadaliin ng Diyos. Basta lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya. Alam niyo, pag nagtatrabaho po kayo sa work, may mga bagay na inuutos ang boss ninyo, minsan di nyo alam. Meron po tayo may mga anak ko ganyan, Ma, pray for me, may pinagagawa, hindi ko alam, pero I said yes to my boss. Ano sabi ng Biblia? Kung kailangan mo ng kaalaman, humingi ka sa akin. Merong bagay na hindi natin alam. Pero pag nag-pray tayo, tuturuan at bibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman. Lord, gusto ko na humayo. Gusto ko mag-pray sa may sakit. Gusto ko magbaba ng word of God. Ang hinahanap ng Diyos, willing na puso. Amen? Yung sasabihin natin, yung ituturo natin, galing yun sa Holy Spirit. Amen? Hindi na tayo pabagayaan. Ang kailangan lang, sumunod tayo para hindi ma-impress si pastor, si pastora, o ang co-worker natin sa church o leaders. Susunod tayo dahil gusto natin malugod ng Diyos. Pwede po ba natin kalapahan ng Panginoon? Tatlong bagay po ang bigyan natin ng focus sa ating paglilingkod, sa ating pagtatrabaho, sa mundo man tayo nagtatrabaho, sa kingdom ng God, pareho dapat ang effort. Pareho dapat ang performance. Amen po? Amen. Hindi dahil sa word ito, sa makamundo to, okay lang bara-bara. Wala namang nakakakita. Amen? Amen. Kahit sa mundo yan, trabaho na yan, nakikita ng Diyos yan. Di po ba? Amen po? Kaya sabi in all aspects. Number 1, sabi ko, focus on God's own will, not our own will. Diyan ka na mag-focus sa trabaho mo, sa boss mo, sa work, o trabaho mo sa kingdom ni Lord. God's will, mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi sa Hebreo 10:36, magbasa po tayo ng verse. Kailangan niyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang pinangako niya. Amen? So sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, may kasamang pagtitiis. Pastora, paano mo ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Unang-una, siyempre through prayer. Amen? Sino nagpe-pray? Amen? Dapat lahat, palapakan natin ng Diyos. Lahat nagpe-pray. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Minsan nagpe-pray ka pa lang, may bababa na ang Diyos ng kalooban niya. Sino nakaranas niyan? Nagpe-pray ka pa lang, nagbababa na si Lord. Amen? Isang paraan pa para malaman natin na kalooban ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Yung panalangin, nakipag-usap ka sa Diyos. Yung pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nakipag-usap sa iyo. Amen po? Hindi mo narinig yung tinig ng Diyos, mahina. Hindi ka pa open ang puso sa pakikinig kasi ang boses ng Lord hindi sumisigaw. Kaya pag sumisigaw na tayo, mga nanay, mga tatay, hindi galing kay Lord yung boses na yun, ha? Kasi si Lord, hindi siya sumisigaw. Gentle. Amen? Hindi mo narinig, magbasa ka ng Biblia, maririnig mo yung boses niya. Dahil ang salita ng Diyos ay mismo Diyos. Amen? Kaya mahalaga yung focus tayo sa will ni Lord. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Alam natin ng Jeremiah 29:11, di po ba? Ang Diyos nakakabatid ng plano niya sa atin. Hindi na tayo pinagplanuhan ng masama. Ang plano niya sa atin para sa ikabubuti. Hindi tayo para pahirapan. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa hinaharap. Amen po? Eh, pastora, bakit gano'n? Ang plano pala ng Diyos sa aking buhay ay maganda. Bakit ganito? Parang hindi papunta sa plano ni Lord.
kasi nasa pamunin natin. Kalooban na po natin ang nasusunod. Sino po aamin? Bukod kay Pastor. Ako umaamin ako. Umaamin po ba kayo? Na minsan kalooban na natin. Bakit nangyayari yun? May gusto kasi naman natin na minsan hindi naaayon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen po? May gusto yung mata natin. Amen? Sample. Nasa mall ka. Nakakita yung mata mo ng magandang damit. Amen po? Ang kalooban ng Diyos, yung hawak mong pera, pambayad mo sa kuryente, tubig, amen po? Ang ganda ng damit. Nakabili ka. Ano ang nasunod? Pagnanasan ng mata at pagnanasan ng naman. Dumating na si Bill ng Meralco at tubig. Saan ka ngayon kukuha na bili mo ng damit? No, kayo na nagsabi, di ba? Alam nyo na kung saan nyo kukunin yung pambayad. Amen po? Simpleng paliwanag lang yan, hindi ko na nilalingan. Doon pa lang sumasablay na po tayo. Amen. Kaya meron magagaling, maghawak ng pera. Pag sweldo, naka-stapler yan. Tagtag yan ang stapler. Hindi mo na yung mababaklas. Para sa tubig, para sa kuryente. Hindi ko na to. Best friend mo. Kailangan ng pera. Dalawa pa kayo nagbaklas ng stapler. Kaya pagtulungan natin to. Ni-stapler ko na to, pero dahil kailangan mo. Pagdating na ng bayaran, sabi ng kaibigan ko, ibabalik ko bago ka magbayad. Hindi bumalik. Ano nangyari? Nag-away kayo. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi. So, sino gumawa? Nasusunod sa atin sa mga simpleng ilustrasyon yung kalooban natin, hindi ang kalooban. Sayang! Bakit tayo nagkakasakit? Itong tuhod na to, magaling na to. Subukan mo kumain ako ng masarap. Nabalat ng manok. Sigurado yan. Marayumahin na naman ako. Sino may kasalanan? Ang kalooban ba ng Diyos o kalooban ng tao? Tao talaga. Amen po? Amen. Sabi ng nanay mo, wag mo na yan. Hindi pa yan ang para sa iyo. Di ba, dami na ako binibigyan ng load eh. Para sa akin yan. Kargado ako ng load. Di ako nawawala ng load. Kung isimigi ka, nagtapos ng aral. O ngayon, ipaparami ka na lang ng anak. Dapat nagpaparami ka ng pera sa sweldo, di ba? Na-enjoy mo. Mga kabataan, tas ka na. Mag-aasawa na ba kayo? Mag-aral muna kayo. Lagi nyo iisipin. Wala pang ipakakain. Ang sarili mo nga lang, hindi mo kayang pakainin. Mag-aasawa ka pa. Amen po, mag-aral muna. O pag nag-asawa ng dito po, kalooban ng Diyos, kalooban ng tao. Sa pastora, 19 pa lang, nag-asawa na. Mabuti na lang na born again na. Diba? Dahil pag nagkamali tayo, ang Diyos mayroong binibigay na pagbabago. Eh kayo mga born again na kayo, para dire-diretso. Tayo, diba? Pag born again ka na, huwag ka nang liligo kung saan-saan. Dumiretso ka kung saan ka pinapupunta ng Diyos. Dahil pag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, kung saan-saan tayo mapupunta. Amen? Pati yung tinabi natin pera, ay naku, scammer, ang daming scammer ngayon, sabi sa akin, huwag kang magpapa-scam. Huwag na magpapa-scam. Pag yung magme-message sa inyo sa Gcash, alam nyo hindi na umutang, huwag nyo papautangin. May nag-message kay Pastora, nasabi ko na, may naman ba ang Gcash mo? So, plata ko, sabi ko, wala. Hindi na siya lumagot. Wala eh. Alam ko kasi hindi naman yung mangungutang sa akin eh. Amen po? Yun lang. Pag hindi tayo ma-scam, dapat kilala mo. Pastora, paano pag kilala ko? Sabihin mo din, wala. Kasi marami ng scammer ngayon eh. Di po ba? Kaya pag may laman ng Gcash na, ipagbabayad nyo na sa dapat ng bayaran. Kasi pag may laman ng Gcash mo,
higa. Pag walang laman yan, kahit ano pa gawing message sa'yo, hindi ka mapapahiramin. Kasi walang laman. Amen po? Amen po ba? Praise the Lord. Ano po sabi ng next verse? Unang Thessalonica 5:18. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo Jesus. Ano po ba mga nangyayari sa atin hindi maganda? Hindi maganda nangyayari, di po ba? Sabi, magpasalamat tayo. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Amen po? Kalooban ni Lord, wala tayong magagawa. Kahit po yung pera natin, anong ipit natin yan? Pag-aalis siya. Gabi pa lang, sabi ng nanay ko, naka-medyas na yung pera. Maalis talaga pati akin. Pero pag nagtakalungo tayo doon, aagawin niya yung kaligayahan natin. Amen po? Ipag-pray na lamang natin na maging blessing yung perang yon sa taong pinagdala sa ng Diyos. Amen po? Malapakan natin ang Panginoon. Maging pagpapala po tayo sa iya. At ang pinakamagandang verse, nakalimutan ko po ito kaya hinabot ko. Hindi ko alam kung nagisira. Yan, Mateo 6:33. Talagang nakara natin yung favorite verse natin lahat. Ano sabi dyan? Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ano mangyayari? Ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung sabi mo sa huwag ka naman po. Ibibigay ng Diyos ang pangangailangan natin. Lahat ang pangangailangan ibibigay ng Diyos. Pero dapat unahin natin ang mapabilang sa kaharian niya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Talagang po natin ito. Sino ba dito ang talagang confident siya? Masasabi niya, Lord, I belong to your kingdom. Sige nga, sabihin natin, Lord! I belong to your kingdom! O, lakas niya na. Narinig niya ng Diyos sa langit. O sabi ni Lord, mahalin mo ang kaaway mo. Bigla ka na nalulog. Ipanalangin mo ang umuusig sa'yo. Nalungkot ka na. Yung mga perang hindi na ibalik sa'yo. Hayaan mo na siya. Ang Diyos ang magbabalik sa'yo. O paano yan? Hindi tayo makakasunod. Pag hindi tayo makasunod, hindi tayo mabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil mga masunurin lang, hindi po ba? Sa totoo lang po, ang pagsunod sa Diyos mahirap. Sino nagkakano? Aaning mahirap sunod sa Diyos. Mahirap! Kasi ang pagpapala, pag sumunod tayo, hindi lang sa lupa, hanggang sa langit. Kaya mahirap. Here on earth, as it is in heaven, i-bless tayo ni Lord. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, hindi man tayo magising bukas, alam mo sa Diyos ka babalik. And then, iniwanan mo naman yung pera, di ba? Nawala yung pera, lungkot ka. Kung namatay ka ngayong gabi, wala na. Kahit yung nasa iyo, hindi mo na magagamit. Amen po? O sino maraming pera dito sa bangko? Huwag mo na itaas, baka makita na katabi mo. Naniniwala ba kayo na yung pera niyan, kaibigan nyo na? Amen? Di ba ilang beses nang sinabi sa kulti ko, kahit butong pakwan, wala tayong dala? Amen po? Kaya kung natutulog tayo sa mga bagay na material, hindi tayo malungkot. Amen? Mahalaga yung 9 fruits of the Holy Spirit ang wag mawawala sa atin. Ano yung siyang nabunga? Love, peace, joy, diba? Sige. Yung kasi inyo, wala kabisado kahit isa? Meron naman, diba? Love, peace, joy, kindness, goodness, patience, diba? Higit sa lahat, self-control. Self-control. Hindi lang sa pagsasalita ng malakas at pagalit, kundi self-control sa pagkain ng bawal. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang kumain na nakaka-high blood para hindi ka magkasakit ng mataas ang BP. Amen? Number 2 na po tayo. Focus on God's approval, not man's approval. Lahat na nag-work sa work, may employer ka, nagsiserve ka dito sa church. Pag lagi ka
Di ang galing, tuwa, pagtayo mo uli, sumablay ka, hindi na sila natutuwa. Di ba? Kahit anong gawin natin, mabuti sa tao, amen? 100 points sa kabutihan, pag may nagawa ang isang mali, ano mangyayari? Wala na, baka left the GC na, left the group na yun, kasi hindi okay ang puso, amen? Sa Diyos, alam niyo po ba, kahit tayo nagkakasala, amen? Di ba yung prodigal son? Kinuha yung yaman niya, kapag niya, umalis. Pagbalik, inaghanda pa ng ama. Di ba ba? Ganun tayo sa Diyos, Ama. Dalawang kamay, ayakatin tayo magpapahanda pa ng piging pagbalik natin. Pero pag tao palagi, tandaan natin si King Saul, kaya siya nawala sa pagiging hari. Nakinig siya sa mga sinasabi ng mga katauhan niya. Amen? Huwag tayo lagi sumusunod, nakafocus sa approval ng tao. Tandaan natin, ang tama ay tama sa harapan ng Diyos. Ang mali ay mali. Di ba yung natin pinag-aralan? Binigay pa lahat ng ginto? Hindi nasyahan. Amen? Hinamak pa yung Diyos ni King Hezekiah. Hinamak pa ang pagiging hari niya. Sa kabila ng binigay na yung lahat ng ginto na meron ang kanilang lipi. Hindi sabihin sa tao, ibigay mo man ang buong serbisyo mo. Amen? Hindi ako mag-church, kailangan ako ni sister. Hindi ako mag-church, kailangan ako sa gano'n. Pinagpapalit natin ang Diyos sa tao. Amen? Yung tao yun, darating ang time. Meron ka lang hindi magawang maganda sa kanya. Nakuha niyo ba yung message niyo? Pero sa Diyos, every time na lalapit tayo sa Kanya, alam niyo bakit tayo naiiyak pag lumalapit tayo kay Lord? Sino naiiyak pag nagpito? Alam niyo kung bakit? Binababa niya yung presence niya sa atin. Amen? Tinataramdam ni Lord yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Amen? Yung kaibigan mo, lagi mo, piniplease. Nararamdaman niya pag wala ka ng pera. Kakatok yan sa'yo. Minsan tatago siya, di ba? Makalungkot, no? Minsan nahihiramin ka lang sa bagay. Pero si Lord, sabi ng Jeremiah 33:3, call unto thee, and I will answer you, sabi ni Lord. Amen? And show you great and mighty things that you do not know. Ganun tayo kapal ng Diyos. Magpapakita pa siya ng mga bagay na hindi pa natin nauunawaan at hindi natin nalalaman. Amen po? Kaya doon lang tayo mag-focus sa approval ni Lord, hindi sa approval ng tao. Palagpakan po natin ang Diyos. Dahil po sa mga anak, ang mga anak nagbibigayan ng love gift sa magulang, di po ba? Huwag tayo pasusuko sa mga anak. Bibigyan mo ang magulang mo ng malaking sweldo, malaking entrega. Tapos sasabihin ng anak mo, ma, pupunta ka sa gano'n, ma, kasama ko sa gano'n, ma, hindi ka na ngayon makakontra, no? Kontrahin pa rin pag mali. Amen? Huwag pasusunod. Sabihin natin sa ating mga anak-anak, natutuwa ako sa iyong pagbibigay, pero kailangan pa rin sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos at nais ng Diyos. Amen po? Amen. Inumagin po si Nanay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi mo ng verse sa Galatia 1:10. Nasusulat po ba kayo ng verse? Ang maganda po ng verse. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Si Pablo po yan. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin. Hindi ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Amen! Ang tunay na lingkod ni Kristo after siya sa ikalulugod ng Diyos. Amen po? Amen! Kailangan ang malugod ang Diyos, hindi ang tao. Amen! Pag tunay tayo lingkod ng Diyos, ang malulugod po sa ating ginagawa ay Diyos. Kahit sa work natin sa office, ano tayo nagtatrabaho, business man yan, kailangan nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. Sabi po sa Gawa 5:29, sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama
hindi ang tao. Amen? Ako po natin, alam niyo kung kailan sinabi ni Peter to? Yung itaas na verse ito, Gawa 5:28. Sabi sa kanila, yung panahon na yun, yung mga Hudyo pa ha, yung nasasalita. Sinasabi ko na sa inyo, itigil at ihinto nyo na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo na maipako si Kristo sa Jesus, kami pa ang sinisingin nyo. Kaya sumagot si Peter, ang sagot niya, at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat namin sundin at hindi ang tao. Minsan ang tao, pinigilan tayo, di ba? Huwag ka na mag-church, huwag ka na umawit, huwag ka na tumugtog, huwag ka na magpagamit sa Panginoon. Ang susundin natin ang Diyos, hindi ang tao. Kasi lagi natin tatandaan ang nagpo-provide ng ating pangailangan dito sa lupa. Sino? Si Lord. Mga senior, di ba nila natin kaya magtrabaho? Di ba? Sino po senior dito kaya pang magtrabaho? Wow! Pero nagpo-provide si Lord. Amen? Hindi tayo nababayaan ng Diyos. Amen? Ano pangako ng Diyos? Isaiah 46:4. Ako ang lumikha sa iyo, kakaligain kita, hanggang pagputi ng buhok mo at pagtanda mo, tutulungan kita. Amen? Promise ni Lord John, pero pakalangin ng Panginoon. Kaya kailangan, sinusunod natin kung ano yung nakalulugod sa Kanya. Alam niyo sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Di ba? Gagahin niyo ako kung paano ginagaya ko ang Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Praise the Lord. Sabi sa awit 37:4, dagdag ko lang po ito. Sa Panginoon natin hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa inyo ang ninanais ng inyong puso. Ang ganda, di ba? Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Amen? Desire pa lang hindi mo pa hinihingi. Ninanais pa lang ng puso mo. Ibibigay na ng Diyos kapag ang hinahanap mong kaligayahan ay sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Word of God, the joy of the Lord is my strength. Ang kaligayahan ng Diyos ang aking lakas. Kaya na lumiligaya si Lord. Kapag naglilingkod tayo ng tapat sa Kanya, amen? Kapag sumusunod tayo sa Kanya, amen? Napapasaya natin siya. Amen po? Di ba yung nanay at tatay ng mga kabataan? Pag gumagawa kayo ng extraordinary, tuwang-tuwa ang magulang. Mga misis, pag gumagawa tayo ng extraordinary sa ating husband, di ba natutuwa ang ating mga husband? Mga husband, pag gumagawa kayo ng extraordinary, may uwi kang mali, may uwi kang kung ano-ano sa misis mo, di ba yung hindi ng misis mo dito? Amen po! Ganun din si Lord! Kapag may ginawa tayong extraordinary para kay Lord, nalulugod ng Diyos. Palagpakan po natin ang Panginoon. Number 3, do not focus on God's will, not on our own will. Number 2, focus on God's approval, not on our own approval. Number 3, focus on God's glory, not on our own glory. Sabi po sa unang Korinto 10:31-32, ito ang maisasagot ko yan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi man Hudyo o sa Iglesia ng Diyos. Alam niyo kung pinag-usapan dito? Yung mga bawal na pagkain. Amen po. Di ba ang daming bawal to? Amen po? Ang sabi, whether we eat, whether we drink, do it all for the glory of God. Amen? Pinapahan natin si Lord. Yan po ay pamumuhay na may pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin na kahit ano ang ginagawa natin, gawin natin yan na magbibigay ng karangalan sa Diyos. Amen po. Amen. Nababago na po ba tayo? Di ba? Minsan may mga bagay na talagang gawa lang tayo ng gawa kahit alam natin na hindi for the glory of God. Pero dapat pag nasa Panginoon na tayo, lagi natin isipin,
siya ang maparangalan sa buhay natin. Amen? Ang Diyos ang maparangalan sa atin. Kasi napakaraming ginawa ng Diyos sa atin na talagang masasabi natin, without God, imposibleng mangyari. Amen? Sino dito yun? Pinaranasan ng Diyos ng mga bagay na imposible. Amen? Amen, di ba? Mga bagay na talaga kung wala ang Diyos, hindi mangyayari. Amen po? Dapat kinikilala natin yun eh. Kasi ang gusto ng Diyos talaga, maparangalan siya. Kaya madalas may blessing tayo. Mga mananampalatayang pinagpala. Lagi natin iisipin, kaya pinagpapala ng Diyos para sa karangalan niya. Kailan natin huling pinarangalan ang Diyos? Kailan niyo huling nasabi? Sa kaibigan, sa churchmate, sa magulang ninyo, sa mga kapatid natin na hindi pa born again. Kailan tayo huling nagsabi na kaya nangyari ang lahat ng pagpapala niyan dahil sa Diyos? Tandaan natin, kaya tayo binibless para magbigay glory sa kanyang pangalan. Amen po? Hindi tayo binibless na wala lang rason ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa pananampalataya. Minsan nasa loob tayo ng hospital, wala tayong nakilala. Kahit minsan may pera ka, ang hirap-hirap magpunta sa doktor. Ang haba-haba ng pila kahit may pambayad. Lalo ang haba-haba ng pila kapag walang pambayad. Amen? Pero pagkasama mo ang ng Diyos, hahawin lahat ng Diyos para makalaan tayo. Naniniwala po ba kayo? Paniwalaan niyo kasi yung Red Sea hinamin ng Diyos para makadaan ng Israelites. Amen? Hindi ka pa dumadating, nauna na ang Diyos mo. Amen? Hindi pa tayo dumadating. Meron na talagang blessing si Lord na pagpalaan tayo. Glory to God po sa buhay ng taong ginamit ng Diyos sa buhay ko. Kailangan lang dumating ako sa ospital ng 3:30 kasi ang number ko palagi, number 1 ako. Kasi merong ginagamit si Lord na number 1 ako. Kasi pag di ka naging number 1, napakatagal ang haba-haba dahil marami talagang may sakit. Amen po? Kaya alagaan natin ang ating mga katawan para hindi tayo magkasakit. Amen? Amen po? Wala natin si Lord. Isaiah 53:5. Ano ang pangako niya? Sa mga latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdaman, pinagalingan niya. Pwede ba natin pakawakan niyo? Na yung mga latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdaman, binigyan na tayo ng kagalingan. Amen po? Ano po ang sabi? 32. Huwag kayong gagawa ng kahit ano makatitisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo o sa iglesia ng Diyos. Parang sample lang. Simple illustration ulit. Sabi mo kasama mo, bawal kumain ng dinuguan. Ikaw kumakain ka. Para wala ng katisuran, huwag ka nang kumain sa harapan niya. Nakuha po ba niya? Amen. Amen. Di ba kasi sabi mo, huwag kayong gagawa ng kahit anong makatitisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo sa iglesia ng Diyos. Kasi pinaglalaban nila yun, di mo ba? I-respeto po natin yun. Huwag tayo maging katisuran. Pag sinabi mo, sa mes ka lang nagkakain ng dinuguan, mamatay ka na ba mo? Pigil lang, di ba? Para wala nang usapin. Tama? Huwag kang kumain yan, sis. Bawal yan. Kung makikipag-argue ka pa ba? Magbabukas ka pa ba ng Bible? Hindi bawal yan. Sabi dito, lahat na liga. Ang masama yung lumalabas sa bibig, hindi pumapasok sa katawan. Huwag na. Amen? Para makuha natin ang kalooban niya na hindi tayo nakikipag-argumento, nire-respeto natin siya. O sige, huwag na tayo kumain. Pag wala na siya, tsaka ka kumain. Kasi nag-iisa ka na lang. Amen? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan na natin yung tinuturo sa atin. Minsan
walang kabuluhan. Mahalaga yung pananampalataya. Amen! Pag sinabi niyang wag, ayaw niya, hindi ka masumangguni, hindi mo ka na kumani. Para okay mo. Amen po. Unawaan po natin ang tinuturo ng Diyos. Sa totoo lang po, makakaani tayo. Makakaani tayo. Kasi huwag tayo yung kung maipilit natin, self-righteous tayo minsan. Di ba? Hindi, huwag kang ganyan. Sabi ng Biblia, babaan mo pa ng verse. Di ba? Ang nais ng tao ay pag-ibig. Amen? Si Jesus Christ, yan po ang binahagi niya. Pagmamahal. Fellowship na laging kumakain. Amen! Naalala niyo ba yun? Yung mga disipulo niya, parang may reklamo pa yun, no? Na pauwi na lang. Sabi ni Jesus, gabi na, sino may dala dyan? May batang may bahon, may dala po ako, dalawang isda, 5 tinapay. Mahilig si Jesus Christ magpakain. Sino mahilig magpakain dito? Si Joshua, lagi may libreng lunch, di ba? Ito po, sabi lang kahapon, pero totoo po ito, sa discipleship conference. Minsan pag nag-imbita tayo, lalo sa September 13, 4th year anniversary ng si Joshua, magpapakain tayo. Mamimigay tayo ng 77 grocery pack. 77 pack na grocery pack. Mamimigay tayo ng staff. Maraming pupunta. Tama? Punta tayo doon sa church na ROG, mamimigay. Di ba ba? Huwag na kayo pumunta, gano'n lang nabibigyan na. Pinapatawa ko lang kayo. Gano'n yun, tayo mamimigay sa kanila. And then, mabilis pabalita yun. Ang motibo nila, hindi tama. Kasi a-attend sila hindi para makinig ng Word of God. Tama? A-attend sila para anniversary, kakain, kukuha ng grocery pack. Yung motibo hindi tama. Pag yun nakarinig ng salita ng Diyos sa makapangyarihan na kaya magbago ng buhay ng tao, yung motibo hindi tama, makakaani tayo ng kalunan. Malakyan natin si Lord. Amen? Kaya pag natin titigasin yung salita, pupunta lang yan kasi nakigain. Ang dami pong na-born agenda sa pakikikain. Amen. Malapakan natin si Lord. Amen po. Ang dami na-born again. Ang dami ko na nakasama sa church. Alam niyo ba, na-born again ako kasi lagi may realidad. Atin ka na natin. Kakapakinig ng Word of God. Napakain pati kaluluwa ko Espiritu. Na-born again ako, kakakain ko doon sa galain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sino dito na-born again dahil kakakain ng lugaw? Ilan naman, ano? Sino yung lumago? Lumalim! Kakakain ng lugaw sa feeding. Di ba? Nakikinig tayo ng Word of God, lumalalim din, di ba? Kala mo, kumakain ka lang ng lugaw, di mo naman malayan, lumalago ka. Lumalalim ka, nadadagdagan yung kaalaman mo. Amen po? Sabi po sa Mateo 5:16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo yung ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Pagliwanagin daw natin ang ilaw natin. Amen? Ano ba tawag sa atin? Ilaw asin ng sanlibutan. Paano mo yung ilaw natin? Patay sindi. Pag may problema, patay ulit. Diba? Pag may pagsubok, patay ulit. Pag may blessing, buhay na naman. Sabi mo sa tabi mo, huwag ka na patay buhay. Sige na, sabi mo na sa tabi mo. Huwag kang patay buhay. Dapat laging buhay na buhay na buhay na buhay na buhay. Amen? Amen? Magtito kayo ng huwag pagod. Dapat buhay na buhay na buhay na buhay na buhay para kay Jesus. Amen? Amen? Ayun ba? Kasi laging dapat maliwanag tayo. Yung bang pag nakita tayo mga senior, no? Ang gaganda ng mga mukha, maliwanag. Amen? Hindi yung senior na nga tayo, nakasimangot pa. Nababawasan ang ganda. Amen po? Yung dapat, may edad na, yung lagi na naka-smile. Amen?
po? Kasi pag naka-smile tayo, hindi natin namamalayan yung taong manungkot pala. Dahil sa ngiti natin, nagbigay liwanag tayo sa kanya. Amen? Huwag yung ikaw na nga yung born again, ikaw na yung anak ng Diyos, at nagpapasaya pa sa'yo, yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi ng speaker kahapon, siguro born again ka, kasi lahat ng ginagawa mo, nakaka-bless. Di ba? Born again ka siguro. Eh, hindi mo, uy, born again ka pala? Hindi halata, hindi ko naramdaman na born again ka. Hindi ka. Kasi hindi tayo nagliliwanag eh. Amen? Pag nagsalita tayo, tumatalsik, hindi lang laway mo, pati kausap mo. Talsik agad eh, di ba? Sabi ni Pastora Rachel, ang tatalsikin mo, demonyo. Amen? Ano nyo, kahapon, may sinabi talaga doon si Pastora Rachel na talaga sabi ko, Lord talaga, ang sarap ko talaga. Yung kahirapan, yung sakit at karamdaman, i-rebuke mo siya. Mag-refuse ka. Sickness, sa pangalan ni Jesus, huwag kang pumasok sa akin. Hindi ka pwede pumasok. Kahirapan, ay rebuke mo, hindi ka makakapasok. Tapos sabi niya, yung taray ko ito, ewan ko na kung makapasok na siya. Sabi ni Pastor Valencia. Alam niyo kung sino yung tatarayan natin? Demonyo. Yung katabi mo, wag mong tarayan. Tingnan mo yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Mahalin mo yan. Tingnan mo yung katabi mo. Mahalin mo yan. Sabi mo, I love you, sis. Di ba? Kung meron tayong tatarayan, sino? Si Satanas. Amen? Kasi pumapasok siya sa buhay natin dahil pinapayagan natin. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, baka hindi mo na nalaman. Pinili kong templo ang iyong katawan. Ang Holy Spirit, di ba? Bago umalis si Jesus Christ, hindi tayo pinabayaan. Nag-iwan siya ng helper. Nasa ng Holy Spirit? Nasa puso. Pangatlong persona, ang Holy Spirit, Diyos nasa puso. Tapos mas talo ka ng demonyo. Dapat mas panalo tayo kasi nasa atin ang Diyos. Amen? Kung tayo nasa loob ng lugar kung saan kailangan natin ang tulong ng kapwa-tao natin, ako po ina-apply ko to sa word eh. Pero ngayon ina-apply ko talaga sa spiritual. Tinuro po sa amin to sa sales eh. Enter with authority. Nung nasa sales pa po ako, papasok ka sa isang kumpanya with authority. Nasaan po yung manager? Nasaan po yung boss? Diba? Alam nila kung sino ka. Kaya kailangan nakabihis ka para with authority. Pag nasa Panginoon ka na, kahit wala naman ang bulsa mo, anak ka ng Diyos, hanapin mo yung doktor. Kung may sakit ka. May dala po akong pasyente. Nasa po dito ang doktor ng cardiologist, neurologist. Huwag kang kumilos na, wala naman ako kasi pera, wala akong karapatan manap ng doktor. Anak ka ng Diyos! May karapatan ka ng mayaman na kapanatin sa langit! Kapanatin si Lord! Kaya tayo makakapilapihan, hindi tayo mananagumpay kasi hindi natin sinasapamuhay na nasa atin ang ikatlong persona, ang Holy Spirit. Diba? Na Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alam ba natin yun? Amen. Kahit tayo mahirap sa mundo lang yan na iiwanan natin. Amen? Mayaman tayo sa spiritual kasi ang Ama natin nakaupo sa trono na hindi nakapalitan. Lagi siya nakaupo sa trono niya. So Jesus Christ, ang kanyang anak, nasa kanang trono niya. Pag tayo nandun na sa langit, kahilera natin ang Panginoong Jesus. Amen? Amen? Kaya walang mag-give up. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-give up. Dito lang sa lupa yan, sister. Dito lang sa lupa yan. Dito lang sa lupa yan. Pagdating sa langit, lahat yan, wala na. Sa langit, wala ng sakit. Sa langit, wala ng luha. Sa langit, wala ng labahin. Amen. Ewan mo yan, yung labahin mo ngayon, dito lang yan.
Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa conclusion, Paul reminds us that regardless of our situation and status in life, God is the one who's judging all we do. Ano man ang sitwasyon natin at kalagayan sa buhay? Sino nakakilala kay Henry C? Kay Michael Jackson? Mayayaman? Sa mga kontraktor ng DPWH? Mayayaman? Di ba? Ano man ang status ng buhay nila? Sino ang magja-judge? Si God! Amen! Ano man ang sitwasyon at status ng buhay sa lahat ng ginagawa ng tao, merong maghuhukom. Amen? So, all of our works and services must focus on His own will, on His approval, and His glory and honor. Ano oran mo ba ito? Ano oran mo ba ito, Lord? Lagi mo tatanungin si Lord. At maghintay ka. Minsan kalooban ni Lord, naiinip ka, hindi natutuloy yung will ni Lord. Ang natutuloy yung will mo. Kasi hindi ka kalooban eh. Pepray ka pa, di po ba? Sabi sa Colossians 3:24-25, alam naman ninyong may gantimpala. Sinong nakakaalam na may gantimpala tayo sa Diyos? Kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Pag tayo naglilingkod sa Diyos, nagtatrabaho tayo sa world na ang parang boss natin si Lord, nagtatrabaho tayo, nagsiserve sa kingdom niya, meron tayong gantimpalang matatanggap. Actually, may corona pa nga tayo eh. Amen? Verse 25, ang sino mang gumagawa ng masama, pakinggan natin mabuti, ay paparusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapagulan. Sa English po sabi, God has no favoritism. Ang tao may favorite. Aminin, sino may favorite dito? Classmate? Sino may favorite na sister? Brother? Wala na. Nagkasama ko. Si Lord, patas. Our God is just. Nakatanungan. Tandaan po natin ito mabuti. Lahat ng kasalanan natin nagagawa, pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, matatawarin ito. Sabi niya sa 1 John 1:9, pero yung consequences, marami, bunga ng ating kasalanan, hindi natin pwedeng hindi pagdaanan. Kaya nga sabi, pagtiisan. Amen? Ngayon sa buhay natin, meron tayong mga dinadanas na consequence ng pagkakamali natin. Manatili tayo sa Diyos. Kasi pagdadaanan natin yan, pero ang dulo niyan, gantimpala ka rin. Kasi nagkamali tayo eh. Di ba? Di ba? Di ba yung mga anak natin, pag pinapalo natin, kami yung araw, pag pinapalo namin, sinasabi namin, kaya ka pinapalo kasi mahal ka. Di ba? Gusto namin, yung consequence ng mali, may palo, pero pinatawad. Ganun din po sa Diyos. Ang Diyos lagi nagpapatawad. Kaya lang, may pagdadaanan tayo dahil sa mali natin nagawa. Tanggap niyo po ba yun? Kaya po, uulitin ko po ang halos araw-araw na binabanggit sa prayer and discipleship. Ang Micah 6:8. Sa English sabi niya, what does the Lord require of you? Ano daw ang nire-require ng Diyos sa atin? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Sa Tagalog, basahin po natin ang malakas. Sumagot si Mikas. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. Tinuruan ba tayo ng Diyos kung ano mabuti? Number 1, magmahalan tayo. Tandaan po natin yan. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Kairanin natin ang pagkamawain sa iba. At buong pagpapakumbaba, sumunod tayo sa Diyos. Gawin daw natin ng matuwid kung ano ang tama. To do justly. Magkaroon daw tayo ng pag-ibig sa pagiging mahabagin.
Amen po? Kasi pag mahabagin tayo, kahabagan din tayo. Amen po ba? At ang huli po, maging mababang loob tayo. Amen po. Yan po ang nire-require ni Lord. Di ba pag nagtatrabaho tayo, may requirements? Si Lord yan ang requirement niya. To do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Palatahan po natin ito. Sino po tayo na nakakita? Meron po ba tayo natutunan? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awit po tayo kay Lord. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang nais po ng Diyos sa oras na ito, iparamdam sa atin ang kanyang kabutihan. Aawitan po natin ang Diyos. Very familiar po ang song na ito, kaya nais ng Diyos na marinig ang tinig natin. Ibigay natin ang tinig natin sa Kanya. Haranahin natin ang Diyos. I-worship natin siya in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy God, mighty God, tulungan niyo po kami to focus on your will and not on our own will. Help us to focus on God's approval, not man's approval. Help us to focus on God's glory, not on our own glory. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kapag may pagkakataon, Lord, na hindi namin nasusunod ang iyong kalooban. Patawarin niyo po kami pag lagi kami nakatingin sa approval ng tao. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kapag di namin nabibigyan ng kapurihan at karangalan ang iyong pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, laksan natin ang tinig natin, iparinig natin sa Diyos. Amen, Lord. Lord, salamat po sa inyo.
kundi ang Diyos. Si Jesus, namatay, pinagkalbo ang kanyang buhay sa atin. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sige po, tuloy-tuloy lang tayo, kaya buti-buti mo. Sa oras po ito, tinataas namin sa panalangin ang may mga sakit at karamdaman. Ang aming mga mahal sa buhay, O Lord, na nasa balik ng karamdaman at ang mga nanito, O Diyos, na may sakit, pinapanalangin po namin ang bawat isa. Father God, maghimala ka, O Diyos. Maghimala ka ng kagalingan, Panginoon. Mula ulo hanggang palyapak ng iyong mga anak. Ikaw ang lumikha, O Diyos. Kaya anumang parte ng katawan kung may sakit at karamdaman, God, dinideklara namin sa oras na ito ang Isaiah 53:5 sa mga latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Anumang sakit at karamdaman meron kami, pinagaling na kami, O Diyos. Salamat po ng maraming. Salamat po, God. Salamat. Nawa ang bawat isa, O Diyos. Maramdaman namin right now, Father God, ang pag-ibig mo sa amin. Embrace us, Father, with your love. Thank you, Father, for your unconditional love. Thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness. Salamat po, Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat po natin. Ito na po tayo sa offering. Ang ating pong verse ng umaga ay matatagpuan po sa Lucas 6:38. Ang sabi po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. O dito po sa ating verse, sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Asahan din natin na pagkakalooban din tayo ng ating Panginoon. Yung bibigay natin ng gustong takal, kung anong takal o bibigay natin sa Kanya, yun din yung ating matatanggap. Gaano naman ito kalaki o mga biyayang pinagkakaloob sa atin, yun lang ang pagkakaloob sa ating Panginoon. Babalik din niya dito na, sabi dito na, gustong takal, siksik at iglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. So, hindi lamang yung binigay natin ay yung takal na binigay natin at pinagkakaloob natin sa ating Panginoon. Ito ay binabalik niya sa atin ng siksik, iglig at umaapaw ng pagpapala. Sabi dito na, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. O yung ibibigay po natin sa ating Panginoon, binabalik po lahat sa atin na hindi lamang yung pangangailangan natin na pinagkakaloob niya, kundi lahat ng aspeto po ng ating sa ating pagkakaloob, binibigay din sa atin ng ating Panginoon na hindi lang sapat, hindi sobra-sobra binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pagbibigay, hindi lamang sa ating tithes and offering, hindi yung sacrificial, ang ating tithes ay yun yung mga kaloob sa atin ng ating Panginoon, mga biyaya. Kaya hindi natin makakagdan yung mga blessings na binibigay sa atin kung hindi nagagalo sa Kanya. Kaya marapat dapat lang natin na ipagkaloob sa Kanya yung ibalik natin yung 10% na blessings na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung mga pinagkukunan natin ng source of income natin, kung ito man ay sa ating business, o sa allotment na pinagkakalaw sa atin, balik natin sa ating Panginoon dahil yun yung parang
key o susi para pagpalain tayo ng ating Panginoon. At maging yung offering naman po ay naway. Kaya pagkakaroon natin ay yung sacrificial offering, sacrificial na magbibigay natin sa atin ang Panginoon. Nawa, yung mga pakaloob na yon ay magagaling sa atin at para sa ating mga puso. At tayo manalangin po sa ating Lord God, hallelujah Jesus. Salamat Lord sa pagkakataon ito, Panginoon. Sa aming pagbibigay, Panginoon, ng aming mga kaloob. Lord God, pinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Kapag ito, Panginoon, ay nagmumula din sa iyo, Panginoon. Maging ang mga offering, Lord God, namin, O God, hallelujah. Nagalit din, O God, hallelujah, mga ito, Panginoon, para sa expansion, Panginoon, ng iyong salita, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon, na magamit din ito, Panginoon, sa mga kailangan, Lord, ng aming church, Lord God, sa pagbayan ng mga bills, Lord God. Salamat din, Panginoon, hallelujah, sa mga nagbibigay, Lord God, na wala dito sa church, Lord God, hallelujah. Amin na lang, Panginoon, na patuloy, Lord, na balik mo sa nila, Panginoon, na siksik, pagpapala, Lord God, sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, na hindi mo kami pinagkikibulang, Lord, na lagi sapat, Panginoon, na pinagkikibulang mo sa amin, Panginoon. And Lord God, hallelujah, mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, hallelujah, na amin. Bless, Lord God, para sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God, na marami makakakilala sa iyo, Panginoon, at nadako mo, Panginoon, sa iyong bahay sa bahay, Lord God. Salamat, Panginoon, kami sa Panginoon namin sa iyo, na may kapulihan at pasasalamat sa aling ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Jesus, amen. Tandaan mo natin na ang lahat ay biyaya lang. Biyaya lang ng Diyos na tayo nabubuhay. Biyaya lang ng Diyos na tayo nakapagpupuli. Sa biyaya lang ng Diyos na tayo nakapagmamahal. Amen? Bago tayo puwet, pilitin natin makakakapag tayo kahit limang kapangilan natin. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos, kami na masalamit na mga pangyarihan sa lahat. Kami nagpupulit ng papasalamat sa tagumpay ng gawain namin. Salamat God sa biyaya mo. Kami nagbubula. Salamat God sa biyaya mo. Kami nakapagpupuri sa iyo, God. Salamat din alam mo kami, O Diyos, sa iyong banal na templo ngayong umaga. Salamat sa mga nasa online service, Panginoon, na makakadalo sa gawain ito. God, tulungan niyo po kami habang kami may lakas pa, habang kami may hininga pa. Makapaglingkod kami sa iyo. At sa lahat ng aming ginagawa, whether we eat, whether we drink, whatever we do, remind us, Father, to do it all for the glory of God. Salamat, O Diyos, sa buhay